Last week, we are introduced to the Ephesian believers kung papaanong nagkaroon ng church sa Ephesus by the instrumentality of the ministry of the Apostle Paul and also his co-workers, Aquila and Priscilla and other mga iba pa. Ano po mga kapatid? Sila po yung mga ginamit po ng Panginoon and also Apollos for a brief time nakapagturo din siya sa Ephesus pagkatapos tinuruan ni Aquila and ni Priscilla. Okay. So tayo po ay nasa verse number 3, Ephesians chapter 1 verse number 3. Ephesians chapter 1 verse number 3. Sabay-sabay po tayo basahin. Ready, read. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So dun pa lang yon sa verse na yon, buong preaching na yon. Verse number 3. Okay, tayo po ay mananalangin. Lord, salamat sa inyong kabutihan. Salamat ngayong araw sa mga tao pong nandirito na kanila pong ipinagamit ang kanilang oras. Dapat lamang po at marapat lamang sa inyo, O Diyos. Salamat sa pagkakataon na ito na kami makapakinig niyong banal salita. Provide niyo nga po ang nourishment na kailangan ng bawat isa through your word this morning. And help us, Lord, give us conviction. Convict our hearts, correct us, rebuke us, reproof us. If ever meron po kami mga bagay na needed to be straightened out. Help us to be instructed in the way of righteousness, that we might do the things na makapag-please po sa inyo at hindi po kami para sa sarili lamang po namin. Help us to realize these things and may you be blessed sa gagawin po namin ngayon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po'y makakaupo. So right now, nandito po tayo sa verse number 3 ng atin pong pinag-aaralan or ang atin pong exposition sa Book of Ephesians. So tayo po ay nasa lesson 3, mga kapatid. Lesson number 3. Spiritual blessings in heavenly places. Yan yung ating title. Spiritual blessings in heavenly places. So nabasa po natin dyan, sa verse number 3, sabi niya, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ. Pero hindi niya pa minention on the self-same verse yung mga heavenly, yung mga spiritual blessings na yon. Nabanggit niya po yun sa verses 4 to 14, which I will read, pero ito yung mga pag-uusapan natin next on the upcoming weeks. Just to give us an idea kung ano yung mga spiritual blessings na yon. Sabi niya in verse number 4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the Beloved, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Amen. No, tayo ay nakatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan, pero sa pamamagitan po ng ano? Sa dugo ni Jesus. Tama? The blood through His blood. Verse 8, wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence, having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He hath purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him, in whom also we have obtained an inheritance,
being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Meron din tayong inheritance, sinasabi dito. Meron tayong mamanahin. That we should be to the praise of His glory who first trusted in Christ, in whom ye also trusted. After that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. In whom also after that ye believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. So yung mga talata na yun in verses 4 to 14 shows us that we are so blessed in spiritual blessings in heavenly places in Christ. Yun yung mga pagpapala na kung saan dapat nating pinasasalamatan. And yet, if we are not growing in the Lord, kung hindi tayo lumalago sa Panginoon, hindi tayo nagpapatuloy sa Kanyang salita, we could not appreciate those things. We could not appreciate those spiritual blessings in Christ Jesus. Hindi po masama that we should thank for the material blessings that comes our way. Hindi masama na pasalamatan na meron tayong mga pagpapala mula sa Diyos materially, financially, physically. Those things are dapat i-enjoy naman natin. Alam nga namang cynical ka sa buhay. Ay, ayoko yung sasakyan. Di nga. Ay, ayoko yung bahay. Di nga, di ba? So we are not cynical about those things. Pero ang pinipreach natin ngayong umaga, mga kapatid, is that those things are far less of importance than spiritual blessings in Christ. Mas maliit yung magnitude, mas inferior compared to those things na pinagpalatay kay Kristo Jesus. Just to know that I am forgiven of my sins. Yung malaman mo lang na napatawad ang iyong mga kasalanan, na wala ka nang iintindihin tungkol sa kasalanan na yon, that is a great blessing from the Lord. But oftentimes, we don't thank God for those things. We just thank Him kapag nakapasa tayo sa something. Kapag may nakuha tayong ganyan, kapag na-promote tayo, kapag merong mga pagpapalang dumadating sa atin, yun lang ang pinapasalamatan natin. But we don't thank God on the things that He had freely given to us through His Son. Hindi natin nakita na mas importante yun, na merong mas mabigat na dala yun na pagpapala sa atin. That's why the Apostle Paul emphasized in verse number 3, Blessed be the God. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Why? Kasi blessed na tayo eh. Ang problema sa maraming mga mananampalataya, they don't know that they are blessed. We are already blessed. Hindi sukatan yung damit na suot mo. Hindi sukatan kung saan ka nakatira. Hindi sukatan kung anong meron ka sa bank account mo, kung 0 man yon o 10 0 yon. Hindi sukatan kung ano yung mga bagay na yon sa sanlibutan to say that you are blessed or you're not blessed. Ang sukatan ng blessing, mga kapatid, ay alam mo ba na blessed ka na? Kasi sabi ng Bible, blessed us. That's a past tense. Lahat, sinong kausap ulit, just for us, to realize the context again in verse number 1, sinong kausap? Saints, which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Are you a saint? Ikaw ba isang santo? Ikaw ba ligtas? If you are, in verse number 3, you are blessed. And that is past tense. No? Ang kaligtasan, mga kapatid, ay nalalaman at nasisiguro at nasasabi, ligtas na ako, past tense. Merong future salvation na tinuturo ang Bible, pero hindi iyon ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin tungkol sa kaluluwa natin, nung tayo sumampalataya sa ginawa ng Panginoong Yesus para sa atin, tayo naligtas. And that salvation is already settled. Hindi na kailangan dagdagan yun. Ang kaluluwa natin, once saved, it is always saved. No? Minsan tayo maligtas, ligtas na tayo. At doon sa mga ligtas, good news, blessed tayo. Amen? Blessed tayo. Preacher, di ako naniniwala. Tuyo eh. Preacher, di ako naniniwala. Tosino na naman. Preacher, di ako naniniwala. Longganisa na naman. Preacher, di ako naniniwala. Gusto ko naman makatikim nung kanin sa Royal. Lagi na lang kanin sa NFA.
Doon naman, sa royal. No? Mga kapatid, it is not the measurement. Hindi yun yung takalan ng pagpapala ng Diyos when it comes to spiritual blessings in Christ Jesus. You know why? Napakarami naman mga tao na kayang bumili ng mga mamahaling bagay. But they are, compared to the saved, they are poor. They are poor. They might be rich on the things of this world. Pero this morning, nawa maintindihan natin that though sa paningin natin, mayaman sila. Yet in the eyes of God, yung mga ligtas ang tunay na mayaman. Kasi lahat na nakay Kristo, partaker ka. Ikaw ay kabilang doon, meron kang, kumbaga kung anong pakinabang meron kay Kristo, meron ka doon. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil kung sino ka, no? Kundi dahil inalaw ka ni Kristo na mag-benefit sa kung anong meron siya nung ika'y sumampalataya kay Kristo Jesus. Nung ika'y nagtiwala kay Kristo Jesus. Nandiyan pa po ba kayo? So, sabi niya, sa panimula natin, titignan natin yung God, bakit nabanggit niya? God and Father of our Lord Jesus Christ. So, He's saying na Ama siya ng Panginoong Jesus at also Diyos siya ng Panginoong Jesus. Tama? God and Father of our Lord Jesus Christ. No? Preacher, ibig sabihin ba nun, ang ating Panginoong Jesus ay talagang tao lang siya kasi may Diyos siya Parehas lang yan nung binanggit niya nung siya ay nandun sa krus. Tama? Sabi niya, my God, why hast thou forsaken me? Pag nagsabi ba ang Panginoong Yesus na may Diyos siya, ibig sabihin hindi siya Diyos? No? Pag nagsabi ba ang Panginoong Yesus na Diyos ko, bakit mo pinabayaan doon sa krus? Ibig sabihin ba noon, hindi siya Diyos? Mga kapatid, that will contradict a lot of scriptures. So we should understand those things, kaya lang intindihin natin yung mga bagay na yun in light of other scriptures. No? So yung God and Father of our Lord Jesus Christ, yung term na yon, God and Father of our Lord Jesus Christ, term yun God and Father, kung di ako nagkakamali, ito yung sinearch ko, 4 na beses lang tong nag-appear at sa New Testament siya nag-appear. 4 times. Mentioned. 3 sa Pauline Epistle at isa kay Peter. No? So, isa sa 2 Corinthians 11:31, isa sa Ephesians 1:3, yung binasa natin, Ephesians 4:6, at 1 Peter 1:3. Yung phrase na to, ina-identify yung Father bilang Diyos. Or in other words, the Godhood of the Father. Yung pagiging Diyos ng Ama. Kahit saan naman pong relihiyon na related sa kay Abraham. Kahit anong relihiyon na related kay Abraham. When I say that, kasi 3 yung relihiyon na related kay Abraham, mga kapatid. Yung isa, dahil kay Ishmael, di ba? Islam. Father din nila yan. Yung isa, of course, the Jew, Judaism. At yung isa, tayo, Christianity. May relasyon din sa kanya. Okay. Kahit yung Islam, kahit yung Kristiyano, at kahit yung Hudyo, kinikilala si Abraham na father. Okay? Father yun kasi siya yung pinanggalingan. Pero ang point, mga kapatid, in all those 3, walang question that God and the Father are one. Walang question yun. Alam ng Islam na ang Ama, though Allah yung tawag nila, Allah, di ba? Though yung term nila doon is yung Ama lang, yung anak daw, hindi Diyos, ganyan, kinikilala nila. Though different God yung Allah talaga Diyos-Diyosan yun talaga sa lugar na yun. At na-venerate lang to such a point na yun ang Diyos nila. Pero ang point, mga kapatid, walang question na yung Ama ay Diyos. Walang question. Ang may question lang palagi ay yung kay Kristo at sa yung banal na Espiritu. Tungkol sa
Sa Panginoong Jesus, lagi may question, Diyos ba yan? Tao lang ba yan? Sa Holy Spirit, force lang ba yan? Or Diyos din? Pero pagdating sa Ama, there's no question. He is God. No? In 1 Corinthians chapter 11, verse 3, we should recognize na si Kristo naging tao siya. We are not saying that Christ is not a man. Dahil naging tao ang Panginoong Jesus. At dito sa talata na to sa 1 Corinthians 11:3, sabi niya, "But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God." So pagdating sa headship, mga kapatid, Christ, nasa ilalim siya. Sabi niya, head of Christ is God. Sino tinutukoy dito? Of course, the Father. Walang question na ang tinutukoy doon din sa 1 Corinthians 11 na head na Diyos ni Kristo ay ang Ama. Okay? The head of Christ is God. Remember that the Lord Jesus Christ, although from everlasting, Micah chapter 5, katabi ni Jonah, Micah. Micah chapter 5 verse number 2, a prophecy about Jesus Christ nung paparating pa lang or nung wala pa siya, pinrapisay, inihula, pinoclaim beforehand na merong darating. And in verse number 2 ng chapter 5 ng book of Micah, Micah chapter 5 verse number 2. And by the way, Micah po, lalaki yun sa Bible. No? Lalaki yung Micah sa Bible. Verse number 2, "But thou, Bethlehem Ephrathah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting." Sino tinutukoy niya? Sino bang nanggaling sa Bethlehem later on? Jesus Christ. This is a prophecy about Him at sabi nanggaling siya from everlasting. Tama po ba? To say that Jesus Christ is just a man, sinabi mo na hindi siya nag-i-exist before siya ipanganak. Pero mga kapatid, Christ is already the Son of God before His birth. Bago pa siya ipanganak bilang sanggol, siya po, mga kapatid, ay Son of God na. And He was already the Word. However, what happened was in Philippians chapter 2, verse number 5 to 8. Philippians chapter 2, verses 5 to 8. Philippians chapter number 2, verses 5 to 8. This is the passage about the mind of Christ. At pinapakita sa atin dito, ano yung kaisipan na meron o taglay ang Panginoong Hesukristo. In verses number 5 to 8, we read, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." Ano yung mind na yon? Ano yung kaisipan na yon na taglay ni Kristo Jesus? Who, being in the form of God. Kung nasa anyo kang Diyos, ay Diyos ka. Amen. He's in the form of God. However, because of His submission, tanda natin, ang head ni Kristo ay ang Ama. Ibig sabihin, whatever it is, nevertheless, not my will, but thine be done. Ibig sabihin, kung ano yung kalooban ng Ama, susundin niya. And the plan of the Father is to send His Son to earth to die for the sin of men. Para mamatay sa kasalanan natin. Anong ginawa niya? Thought it not robbery to be equal with God, but made Himself of no reputation. Kung merong pinakamataas
na being sa lahat. Walang iba kundi Diyos. But even that, ginawa niya sarili niya in the person of Christ na walang reputasyon. At anong ginawa niya? Took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Kung ang Diyos nga nagawa yun, hindi naman masama na tayo rin gayahin natin. Kasi ang sabi, ang utos dyan sa verse number 5, yung kaisipan na to, dapat nasa inyo. Let this mind be in you. So ang sinasabi niya, kung ano yung ginawa ni Jesus Christ, then therefore, gusto ng Panginoon, magkaroon din tayo ng ganyan. Hindi masama na sa ating kahit sino pa tayo, ano pa mang narating natin, hindi masama na tayo nagsaserve. Hindi masama na tayo nagmi-minister. Hindi masama na tayo nagpupunas. Hindi masama na tayo naghuhugas. Hindi yun kabawasan sa kung sino tayo, mga kapatid. It just shows our humility and humbleness like that of Christ. Ano bang nangyari? Verse number 8. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Grabe obedience niya. Kasi yun lang yung way para mapatawad tayo eh. Para ma-bless ka with all spiritual blessings in heavenly places. Para matamasa mo lahat ng pagpapala na yon, the only way is for Him to die on that cross. Tanging paraan, kung mayroon pang, may mga awit nga na sabi, kung mayroon pang ibang paraan, ginawa niya na yun. Pero yung ginawa niya, ibig sabihin, yun na yun. Wala nang idadagdag dun. Dahil yung ginawa ni Jesus Christ para sa atin, how He died for us, namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Inilibing siya sa ikatlong araw, siya'y nabuhay na magmuli. At doon sa krus, habang siya'y namamatay, tanda natin, tinitigis niya yung kanyang banal na dugo para patawarin tayo, para bayaran ang ating mga kasalanan. Wala nang idadagdag doon. Kung meron pa, ginawa niya. Pero wala na, dahil sapat na. Now, He humbled Himself and became obedient unto death. Kahit pa sa kamatayan, siya ay sumunod. Alam niyo po bang inuutusan din tayo ng Panginoon na mamatay ngayon? Pero i-qualify mo. Huwag mo tapusin yung preaching sa ganun. Alam mo, inuutusan tayo ng Panginoon mamatay ngayon. Kaya sinunod ng Islam, natigil dun eh. Mamatay o nag-suicide. Hindi po mga kapatid, we are commanded to die in our old man. Mamatay tayo sa ating flesh. Mortify therefore the deeds of the body, sabi niya. Papatayin ng old man. The old man desires that of our own lust. Alam niyo po, di man tayo tinempt ng Panginoon sa di natin gusto eh. No, ibigay niya sa'yo, di mo naman gusto. Eh di, sabi niya, walang pakialam dyan. Eh pag ibigay niya yung gusto mo, di yun ang temptation. Tama po ba? Tayo na, kaya sa Book of James, may kita din natin doon dahil yung when lust had conceived sin, tapos sin, when it is finished, bring it forth death. Ang dulo noon, kamatayan. But Jesus Christ died not because He is a sinner. Hindi dahil sa siya ay makasalanan. He died because He bears our own sins. Binitbit niya sa kanyang sarili yung kasalanan nating lahat. Being God and being man, si Kristo Jesus ay sumunod sa kalooban ng Ama to fulfill that what God is planning to do. Tayo ngayon, nag-benefit na lang tayo pero hindi natin alam how, bago pa man likain ng Diyos lahat ng bagay, nakaplano siya. And He knows when He created this wonderful creature called man, na ang tao magrebelde. Alam niya yun. No? Kaya po, sa kanyang plano, in-include nyo na rin the plan of redemption. Kung paano niyang ililigtas yung tao. Paano niyang re-redeem mula sa pagkasanla nito sa kasalanan. Hindi ko alam kung gaano nila katagal inisip. Pero God is all-knowing. The only way to save this man is for God to become a man and die for the sins of men. Ang tanging paraan para maligtas ang tao ay ang Diyos magiging tao rin at mamatay para sa kasalanan natin. Amen. That's the only way.
He was born a man, naging tao siya, and took upon him the form of a servant. He, though equal with God, making himself as God, equal siya sa Diyos. Ha? Tandaan natin, si Kristo at ang Diyos, equal yon. Preacher, sabi mo, head yung Father. Paano naman naging equal? May head eh. Tama? Tama po ba? Diyan pa po ba kayo? Malamig po ba? Gusto nyo po bang tanggalin natin yung aircon? At para no? So, though he was parang dito sa ating line, parang mas mababa si Kristo, mga kapatid, pinili niya yon para matupad yung kalooban ng Ama. Hindi nangangahulugan, mas mababa siya. Pinili niyang magpakumbaba. Iba yun. Iba yung pantay kayo at nagpakumbaba siya at sabihin mo, ay, hindi pala sila pantay eh. Hindi po. Kaya lang di pantay sa tingin natin kasi nagpakumbaba yung isa. No? Making himself of no reputation and took upon him the form of a servant. Kaya sa Luke chapter 22 verse 42, mababasa natin to. Luke 22 verse 42. Luke chapter 22 verse 42. Luke 22 verse 42, kaya nababanggit yung mga gantong words that Jesus Christ, nung siya ay nasa Garden of Gethsemane, ito yung prayer niya. Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Yung cup of wrath, yung iinumin niya yung puot ng Diyos sa kasalanan. Sabi niya, Ama, pwede bang, if thou be willing? Kaya sabi niya, if eh. Bakit niya sinabing if? Kasi hindi willing ang Diyos eh. Ang will ng Diyos, kunin niya yung cup at inumin niya yung wrath na yon. However, sabi ng Panginoong Jesus, in the anguish of his soul, grabe yung pagpighati yun. Nevertheless, not my will, but thine be done. Nevertheless, not my will, but thine be done. Kahit i-highlight po natin, mga kapatid, yung Godhood ng Father o yung pagiging Diyos ng Ama, hindi yun na di-disqualify ang pagiging Diyos ni Kristo. Dalawang passage, bubuksan natin. John chapter 1 saka Hebrews 1. John chapter 1 muna tayo. John chapter 1. Dahil lang ibang talata nagsabi si Kristo Diyos. Kung sabihin mo hindi siya Diyos, dahil lang sinabi mo, hindi, Ama kasi ang Diyos. Ibig sabihin, hindi Diyos si Kristo. Hindi ka nagbasa ng Bible. Dahil maliwanag kung ano ang nakasulat. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word. Tama? May tinatawag na Word. At yung Word kasama ng Diyos. At ang Word, Diyos. And the Word was God. Preacher, sino yung Word? Verse 14. And the Word was made flesh and dwelt among us. Sino ba yung Word na naging flesh? Amen. Wala nang mang ibang tinutukoy dyan sa context kundi Jesus Christ. The Word, kasama ng Diyos, pero siya rin ay Diyos. Hebrews 1, tiga natin. Hebrews chapter 1, verse number 8. Hebrews chapter 1, verse number 8. Hebrews chapter 1, verse number 8. But unto the Son, He saith. Sino ang sinasabihan? Yung Son. Sino ba yung Son? Capital S. Sino po yung Son na capital S? Jesus Christ. Tama? Anong sabi sa Son? Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Ang sabi sa Son, ang trono mo, O Diyos. Ang trono mo, O Diyos. So kung malimit, ay minsan makakita po kayo ng illustration about God. Ganyan itsura, di ba?
Sa makita kang illustration about God, sabihin, di ba? Ito yung Father. Ito yung Word. Si Kristo. Ito yung Holy Ghost. And these three are one. Now, sabi kasi, maliwanag naman sa Bible na ang Diyos isa lang. Tama po ba? Isa lang ang Diyos, hindi tatlo. Pag tinanong mo kasi, ilan ang Diyos? Ang sagot doon, isa. Pag tinanong mo, sino ang Diyos? Ang sagot doon, siya ang Ama, siya ang Salita, at siya ang banal na Espiritu. Tatlo yun, sir. Tanungin kita, ilan ka? Isa ka lang, di ba? May kaluluwa ka ba? Baka wala ka ng kaluluwa. Okay? May espiritu ka ba? May katawan ka ba? Bakit sinasabi mo, isa ka lang? Tatlo ka. Isang katawan, isang kaluluwa, isang espiritu. Tama? Kapag ang tanong mo, ilan ikaw, isa lang yun. No? Simply, parang just an illustration, di mo naman ma-fully exhaust kung sino ang Diyos tungkol dun sa illustration na yun. Pero, ibig sabihin, dun sa mga example na yun, pwede pala na yung isa, ang bumubuo dun, hindi lang isa. No? Pero isa lang siya. Hindi mo na pwede sabihin, dalawa ako tatlo ako Hindi mo pwede sabihin, isa ka lang. No? Hindi kung ganun, ang dami ng boto ng, ilan ang boto mo? Tatlo ako. Ba't naman tatlo? May kaluluwa ako, isang boto doon. May spirito ako, isang boto doon. May katawan ako, isa pang boto doon. Di ba? Hindi po nag-a-act yung ating katawan o yung ating person in unison. Isahan lang. Kung saan pupunta yung katawan mo, dala-dala mo doon yung kaluluwa mo. Hindi mo pwedeng iwanan ang kaluluwa mo sa church. Preacher, nandito talaga yung heart ko sa simbahan. Kung nasa saan ka, nandoon din yun. Hindi pwede sasabihin mo, hindi, nandito yung puso namin. Paano nangyari yun? Wala naman naiiwan dito ang kaluluwa kapag linggo. Or kapag Lunes, di ba? Mahirap yan. Pero mga kapatid, just to say, no, pag pinag-usapan ilan ang Diyos, sabi niya nga, isa lang siya. Bakit, Father? Bakit Word? Bakit Holy? Tanong mo siya. Tanong mo siya. Siya nagsabi nun Tama? Pero hindi din disqualify na sabihin, ang Father, Diyos siya. Hindi ibig sabihin, ang Word, hindi Diyos. Kasi ang liwanag naman Tama? In John chapter 1, kasama ng Diyos. Kasama ba? Kasama. Diyos din daw. Mahilo ka kapag di ka nanampalataya doon. Marami gustong intindihin niya, nabaliw Pero mga kapatid, hindi po nadidisqualify si Kristo na Diyos dahil lang ang Father ay Diyos. They are both God. Ano pang pagkabanggit sa 1 John 5:7 ba yan? 1 John chapter 5 verse 7. First John chapter 5 verse 7. Sabi niya, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Binilang mo Father, Word, Holy Ghost. Sabi niya, these three. Tatlo nga. Father Word, Holy Ghost. Binilang niya na ganun. Tatlo talaga yun. Pero pag pinag-usapan mo ang Diyos, kung ilan ang Diyos, and these three are one. Tama? Preacher, sabi ng saksi, ang ibig sabihin daw niya, nagkakaisa. Nagkakaisa yung Father, nagkakaisa yung Word, saka nagkakaisa yung Holy Ghost. Hindi ibig sabihin yan, isa silang Diyos. Abay, kung ganun sabi nga ng verse 8, meron naman daw three na witness sa earth, Spirit, water, and blood. And these three agree in one. Kung dito sa verse 8, sinabi agree in one, dapat sabi sa verse 7, these three agree in one din. Parehas dapat. Bakit doon in one lang at dito sa verse number 8, agree?
O kasi yung tatlo din sa verse 8, agree lang sila. Hindi sila one. Nag-agree lang yun. Pero sa verse 7, one yun. Intindig yun. Diba? Tama? So dapat maintindihan natin na yung Father, Word, Holy Ghost, these three yun. Tatlo nga. Pag sinabi mong Diyos, are one. Oh, tama? Tingnan mo pang ginamit, hindi ginamit is one. Mali talagang grammar mo pag is one yun. Ang sabi niya, are one. Diba? These three are one. Nandiyan pa po ba kayo? Balik tayo sa ating text, Ephesians 1. Ephesians chapter 1. Bakit tayo napunta dyan? Because we are analyzing and also studying about the Father. Kasi sabi ni Paul sa verse number 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. We should understand and we should also thank God na blessed siya. Dahil binless niya rin tayo. In Ephesians 3, verse 11, Ephesians chapter 3, verse number 11, meron pong term, may tinatawag pong eternal purpose ang Diyos. In verse number 11, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. Meron pong purpose ang Panginoon kay Kristo Jesus. Ang Diyos may purpose siya kay Kristo Jesus. And those are the things na ipinipreach natin today. And those are the things na dapat nating pasalamatan ngayong panahon na ito. No? Burahin ko po ha. At yan. Lagi nagsulat ng timeline. Of course, dito yung cross. Lagi natin nilalagay sa gitna yung cross. No? Pero may time before God started this world. No? Ito yung term natin, before the foundation of the world. May time na kung saan bago likhain ng Diyos ang lahat ng bagay. Ito yung term, before the foundation of the world. Dito yung foundation. Before the foundation of the world, there was a time. Time before time. From eternity. From eternity. Ang term natin dyan, eternity past. Tayo nabubuhay sa eternity present. And we are approaching eternity future. No? Merong time na eternity past, mga kapatid. And before the foundation of the world, may tinatawag na may purpose na ang Diyos. Kayo po ba naniniwala na ang Diyos matalino? Ibig sabihin nung nilikha niyang earth, di siya bara-bara. Hindi yung, ano bang gusto ko? Parang bata ba? Sige, dito maglagay ako ng malamig, dito maglagay ako ng bundok. Lahat ng bagay, kalkulado ng Diyos yun. Pero hindi control ng Diyos yung desisyon ng tao. Ano yung bakit? Kung control niya yung desisyon ng tao, edi robot tayong lahat. Paano mo nasabi, preacher, na hindi control ng Diyos yung desisyon ng tao? Kasi nilikha niya ang tao sa imahe niya. Ang Diyos ba nakokontrol mo? Di ba may desisyon din ng Diyos? Tayo ba may desisyon din tayo? Yes. Because we are made in the image of God. And God, in His nature, ay may wisdom siya.
May decision siya. Now ito, bago niya likain ang lahat ng bagay, may purpose na siya kay Kristo. Though hindi pa pinapanganak si Kristo, one day, may purpose siya. Tungkol dyan. Kung bakit, ganun na lang ang sasabihin ni Paul, I will not glory save in the cross of Christ. I will not glory save in the cross of Christ. I don't know kung gano'n na katagal nakinig ng preaching. No? Hindi ko po alam kung ilang beses na tayo nakapakinig ng preaching or from any other place, but we are striving by God's grace. Every time na tayo ay mangaral ng salita ng Diyos, ibalik natin ang glory kay Kristo. Ibalik natin sa Kanya. Doon tayo mag-glory. Kasi nandito lahat ng benepisyo natin. Ulitin ko po, are you saved? Ligtas po ba kayo? Paano kayo na-save? Paano tayo naligtas? Kung hindi dahil sa cross, hindi ka ligtas. If you are not saved dahil sa krus ni Kristo Jesus, then I don't know what kind of salvation na meron tayo. Because we are saved by the cross. For the preaching of the cross is to them that perish, foolishness. Oh, how foolish it is to think na maligtas tayo dahil merong taong napako sa krus. Diba? Sa sanlibutan, isipin nila, foolishness yun. Naligtas ka dahil namatay na nga, naligtas ka pa. Buti kung namatay lang eh. Tama? At di na ulit nabuhay muli. Kung sa dinami-dami na namatay sa sanlibutan na to, bilyong-bilyong tao na, simula nung kay Adan, wala pang nabuhay na muli at di na ulit namatay. Kahit nung earthly ministry ni Kristo, yung mga binuhay doon, namatay po ulit. Kaya nakalagay sa puntod, born, died twice. 2 beses. Bakit? Pinanganak, binuhay ginambala, di ba? Si Lazaro, binuhay. Yung sa panahon ni Peter, may binuhay. Sa panahon ni Paul, may binuhay. Namatay ulit. Bakit? Hindi pa glorified body. Pero si Kristo Jesus, mga kapatid, nung siya'y namatay para sa ating mga kasalanan, binuhat niya lahat ng kasalanan natin. Simula hanggang future. Kinuha niya lahat. Binayaran niya ng buo through His sacrifice. Binayaran niya, nilibing siya, pero sa 3 araw siya po'y nabuhay mula sa mga patay. Yan po yung gospel, mga kapatid. Yan po yung sinasabi ng Bible, mga kapatid, na kailangan mong sasampalatayanan in order for you to be saved. You must know kung sino si Kristo Jesus. And you must know kung anong ginawa niya para sa iyo, para ikaw ay maligtas. And because of that salvation, na open up tayo, we're blessed pala tayo. Sa mga itsura natin ngayong umaga, parang hindi tayo blessed. Parang na-overcome ng problema, parang na-overcome ng mga trials, parang na-overcome ng mga tribulations sa buhay. Pero mga kapatid, nandiyan po yung mga yan, hindi man maalis. Nadagdagan pa nga eh. Pero in spite of all that, ang Kristiyano na naintindihan na siya'y pinagpala ng Diyos at yung mga pagpapala na yun spiritual, kaya mo mako-quote yung I can do all things in Christ. Ginagamit yun out of context ng maraming mga Kristiyano. Kaya mo masasabi yung I can do all things through Christ kasi nagtitiwala ka kay Kristo sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng sitwasyon. That's why you could quote that. Kasi siya lang ang babalikan mo lagi. I can do all things through Christ.
Tama? Hindi mo nga pwede i-quote yan kapag kasalanan eh. Hindi, preacher, I can do all things kahit kasalanan through Christ. Through Christ. No? Hindi pwede. No? Out of context ka nun. Oo. So bakit natin i-declare ang blessedness of the Father? Kasi meron siyang eternal purpose at nadamay tayo doon. Yun yung mga i-discuss natin for the following weeks, and I hope tayo nandito pa rin at tumihinga, mga kapatid. So that we could benefit at makita natin, tagal ko nang nagsimba. Ang narinig ko lang, puro iyon. Pero ngayon, mayroon palang pagpapala na kung saan hindi maaagaw sa akin kahit kanino. At alam nyo po, pag hindi nyo natutunan yung mga bagay na yun, yun yung sinasabi ni Paul sa Colossians, nanakawan kayo. What spoiled you? Diba? Huwag nyo ngayaan na spoil kayo ng philosophy and vain deceit. After the tradition of men, after the rudiments of the world, not after Christ. Pwede ba yun na matagal ka nang nagsisimba? Pwede ba yun na matagal ka ng Kristiyano, pero na-spoil ka? Ano po yung term na spoil? Ang alam natin sa spoil kasi ay spoiled child. But ang spoil, mga kapatid, kapag sa gera, kapag nanalo yung isang bansa, laban sa isang bansa, yung mga meron sila kinukuha. Spoil yun. Tama? Spoils of war. Ibig sabihin, dahil natalo namin kayo, sa amin na yung kayamanan nyo. At marami mga Kristiyano, dahil hindi si Kristo ang naipangaral, mga kapatid, marami ang nanakawan ng riches. Hindi mo alam. Tagal mo Kristiyano, doubt ka ng doubt sa kaligtasan. Wala. Hindi mo naman pala alam na hindi nawawala yun. Hindi mo pala, napatawad ka na sa pamagitan ng dugo ni Kristo Jesus. So pag di mo alam yung mga bagay na yun, nanakawan ka. Spoiled ka. Kaya sabi ni Paul, huwag niyo hayaan ng sino man spoil kayo through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Ililista ko po yun ha. Ang makapag-spoil sa Kristiyano, philosophy. Tradition of men. Rudiments of the world. Meron pang isa. Hindi ko na ilagay yung tungkol doon sa mga bagay na hindi mo naman narinig. Preacher, paano may intindihin ito? Kapag tayo, ang pinapakinggan nating preaching, hindi salita ng Diyos, kundi philosophy of men. Delikado yun. Nananakawan tayo, according to the Word of God, ng kayamanan natin kay Kristo Jesus. You know what is an example of a philosophy? Pragmatism is philosophy. Alam mo po kung ano ibig sabihin ng pragmatism? The end justifies the means. Ibig sabihin, kahit ano pang gawin natin, basta, halimbawa, ito yung philosophy na yun kahit anong pamamaraan, basta makawin ka, okay yun sa Diyos. Kahit magsasasayaw ka, kahit ano gawin mo ba, basta daw makawin ka. Kasi kung nakawin ka, na-justify niya na yung means. What do you call that? That's a philosophy. That's pragmatism. At dyan nag-warning si Apostle Paul. Huwag kayo dyan. Manakawan kayo dyan. Ano po? By God's grace, mga kapatid, dapat natin maintindihan. Naniwala ako ang Diyos. Kung kaya ng church na ito, magpapadala siya ng tao. Kung kaya nating mag-minister pa sa iba. Pero kung tayo mismo, hindi pa tayo nag-grow, sabi ng Diyos, limit muna. Baka pag pumunta dyan sa church nyo, ma-offend lang. Limit muna. Pero pag tayo nag-grow, tayo lumalago sa Panginoon, papatuloy lang tayo, ginagawa natin yung mga responsibility natin, nag-sanctify tayo ng time, nag-set apart tayo ng time para sa mga visitation, para sa mga evangelism, para sa mga ibang mga bagay. No? Ang Panginoon po magpapala. At siya magdadagdag. Amen po ba? Diyan po ba kayo? Amen. No? So, hindi natin kailangan gumamit ng philosophy of men
para lang dumami. Hindi po. Hindi natin kailangan gumamit ng philosophy of men to please men as well. Ang preaching po talaga ng salita ng Diyos dapat po masakit. Bakit? Maitatama sa iyo eh. Sino ba namang tinatama at natutuwa pa? At di ba? Meron talagang pagtatama na masakit, mga kapatid. At ang salita ng Diyos, pag naipangaral, talaga pong babaon siya. Pag pinreach mo lang, word of God lang. Amen. No? So, kailangan, maintindihan natin, kailangan po natin ang salita ng Diyos, kailangan nating ma-preachan. Ay, hindi. Ayoko na dyan sa kanila. Puro Bible dun. Abay, hindi okay. Puro Bible. Diba? Ay, right, i-divide mo ang Bible. Baka i-preach mo, hindi naman dama din. No? So, we benefit, mga kapatid. Nag-benefit tayo dahil may purpose ang Ama from eternity. May purpose siya kaya nag-benefit tayo today. The Scripture reveals how God's wisdom carefully, secretly, and masterfully fulfills eternal purpose, including everything wrought in Christ. At nawa, bigyan tayo ng Panginoon. The Lord willing, bigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na aralin yung mga bagay na yun at talagang parang expensive, parang mamahaling steak, mga kapatid. Tayo magpartake sa salita ng Diyos. Please take note that it is only through Christ that we have access by one Spirit unto the Father. Ephesians 2:18 yun, mga kapatid. Dahil lang kay Kristo Jesus. Ephesians chapter 2 verse 18. For through Him, talking about Christ, we both have access by one Spirit unto the Father. Bakit ka may access sa Ama? Through Christ. Through Christ. Kahit mabingi tayo, kahit paulit-ulit ang pangalan ni Kristo, mga kapatid, we will still preach Him. Kaya sabi ni Paul, whom we preach. Si Kristo yun eh. Diba? Warning every man, teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Kaya po, kahit tayo ay ligtas, ligtas na. Hindi ko sinasabi na lahat na nakaupo ngayon dyan ay ligtas. Pero sa mga ligtas, nakausap ko ngayon, no? Kahit pa tayo ay saved na sa ginawa ni Jesus Christ on His death, burial, and resurrection, His cross and His blood, na ating sinampalatayanan, mga kapatid. Sa book of Philippians, nakasulat ito. 2:11, Philippians. Sino nag-save sa atin? Sino ang namatay para sa atin? Diba si Kristo? Pero tignan nyo kung kanino binabalik yung glory. Philippians 2:11, the Bible says, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Tama, lahat magko-confess si Jesus Christ ang Panginoon. Pero, kaninong glory? To the glory of God the Father. Preacher, wala namang ginawa yung Ama eh. Teka. Baka di mo alam kung papaanong sinacrifice niya yung anak niya. Paanong sinacrifice si Kristo para iligtas tayo. It's just proper na ang glory mag-redound to the Father. Diba save tayo dahil sa ginawa ni Jesus Christ? Ano ginawa ng Holy Ghost? Kasama natin siya. Naka-indwell naman siya. So, para tayo, hindi tayo iniwang hopeless, kundi iniwan niya tayo na may comforter while we are here on this world. Blessed be the Father who gave His only begotten Son and spared Him not, but delivered Him up for us all. Romans 8 yun, mga kapatid. Romans 8:23, salamat sa Panginoon, hindi niya pinagkait si Jesus Christ. Amen. Salamat at tayo ay may tagapagligtas. Salamat at merong namatay para sa ating mga kasalanan. Salamat, yung kaligtasan na yun, hindi conditional. Anong ibig sabihin mo, preacher? Na noong niligtas tayo, iligtas kita, pero dapat matapat ka. Conditional, di ba? Dapat may condition, di po. Ang kaligtasan natin, unconditional. Save ka? Save ka. Dapat ka ba mabuhay para kay Kristo? Yes. Paano pag di ka nabuhay para kay Kristo? Ligtas ka pa rin, pero hindi kalooban ng Diyos yun. Our salvation is not hinged or hindi
nakasalalay sa ginagawa natin, kundi sa ginawa ni Jesus Christ. Dahil kung nakasalalay lang din sa ginawa natin, di na siya namatay. Bakit pa? Ang sabi ni Romans 8:23, and not only they, but ourselves also which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves. Tama ba yung verse ko? Sorry. Namali ang mata. 32. Romans 8:32. Ang sabi ng Bible, He that spared not His own Son. Pwede niya namang spare eh. Pwede namang wag na si Jesus Christ. Pero may purpose siya. Alam niyo po ba, hindi lahat ng tao pinangakuan ng Diyos ng langit. Hindi lahat ng tao pinangakuan niya na makakasama niya sa mga makalangit na dako. Hindi para sa lahat yun. Para lang sa atin yun. Para lang sa church yun. Ang ipinangako para sa mga nasa lumang tipan ay bubuhayin sila sa earth. Dito sila, panghabang buhay. Bubuhayin sila dito, kaya nga magkakaroon ng new heaven, new earth. Bubuhayin sila lahat dito. Ang langit ay ipinangako sa atin. Hindi dahil tayo espesyal, kundi dahil kay Jesus Christ. Nung siya'y namatay, tama, inilibing siya, muling nabuhay na magmuli, umakyat siya, nag-ascend siya. At nung nag-ascend siya, that is far above all heavens. Pinakatuktok. Ano sabi ng Bible? Nakaupo tayong kasama niya. O nasa kanya. Nakaupo tayo doon. Balik ka, Ephesians 1. Ephesians 1. Tatalon ako, Ephesians 2, 6, verse 6. Ephesians chapter 2, verse 6. And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Made us sit. Made us sit. Di mo ba alam na nakaupo ka na dun ngayon? Di mo ba alam na tayong mga save, yung mga ligtas, ay presently, on this very moment, nakaupo ka na dun kay Kristo Jesus. Made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Preacher, ano ibig sabihin nun? Mga kapatid, sino lang ang pwedeng umupo sa Malacanang? Sa upuan doon ng President of the Philippines. Siyempre, yung halal lang ng bayan. Tama? Currently, gusto mo man o ayaw mo, si Bongbong yun. Tama? Ito ang tanong ko. Pag si Bongbong ba umalis doon at pumunta sa eroplano, sino nakaupo doon? Di ba siya pa rin? Tama? Yung authority ba na meron sa upuan na yon, nawawala kapag umalis siya doon? Kahit nasa Hawaii pa siya, kahit nasa Ilocos pa siya, kahit nasa Cebu pa siya, kahit nasa Davao pa siya, kahit saan siya pumunta, yung upuan na yon, that seat, is for him for 6 years. Nakuha po natin? Yung authority behind that seat extends kahit wala siya doon presently. Kahit di siya nakaupo physically doon. Hindi siya nakaupo doon ha. Nandoon siya sa iba, napunta siya ng Sambales dito, ganon. Kahit nandito siya, presidente pa rin siya. Yung upuan na yon, siya yun, kahit nasan siya pumunta. Mga kapatid, tayo po, ng mga nasa panahon na ito, no? Nakaupo na tayo doon. Physically, nandito ka. Pero nakaupo ka na rin doon. Yung mga pagpapalang naroroon o nandoon, pwede mo nang i-experience ngayon. Yung kaya itinawag spiritual blessings. That is possible. Pwede na mag-benefit
Ngayon, kahit pa wala pa tayo doon sa taas. No? At yun yung mga pag-aaralan natin by and by, mga kapatid, na nawa, maintindihan po natin that we are so blessed. At yun din siguro yung, I believe, yun yung pamamaraan ng Panginoon to make us mature, to make us strong in the faith, that kahit sa anong pang bayo ng problema sa buhay, hindi ka matibag. Kasi ang tibay ng kapit mo at bakit ka matibag? Si Kristo. Hindi na maaalis ang kaligtasan. Ano pa makapag-discourage sa'yo nun? Tama? Hindi na Hindi mo isipin, bukas baka di na ako save. Bukas baka wala na akong kaligtasan. Tama? So now, di pa ako tapos. No? The nature of spiritual things. Kasi sabi niya, spiritual blessing, di niya sinabing physical blessing, di niya sinabing earthly blessing. At sinabi niya, spiritual blessing. At bakit importante yon? Romans chapter 8, mga kapatid. Romans chapter number 8. Romans chapter 8, verses 5 to 9. And titigan lang natin the nature of spiritual things. And why it must be chosen. At dapat i-dedicate natin yung oras natin kung anong meron tayo dito sa mga bagay na ito, sapagat ito yung mga bagay na merong mas malaking reward or return. In Romans chapter 8, verse 5, the Bible says, "For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that after the Spirit, the things of the Spirit." Ang sabi niya, "For to be carnally minded is what? Death. But to be spiritually minded is life and peace." Because the carnal mind is enmity against God. Kaaway po ng Diyos yung carnal na isip. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot please God. You know bakit spiritual things importante? Kasi ang flesh daw, sabi niya, verse 8, hindi maka-please sa Diyos. No? Hindi maka-please. They that are in the flesh cannot please God. So kung flesh lang, hindi maka-please sa Panginoon yun. Ang gawin mo sa body mo, dapat living sacrifice para maka-please. 1 Corinthians chapter 2 verse 10. 1 Corinthians chapter 2 verse number 10. Preacher, paano maging spiritual? Verse 10 to 14. 1 Corinthians 2, 10 to 14. The Bible says in verse number 10, "But God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man that is in him? Even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned." Mga kapatid, to be spiritual, you must have the Spirit of God. Kung wala sa atin yung Spirit of God, natural man lang tayo. You could not comprehend the deep things of God in the Scriptures. Di mo maintindihan yung mga bagay ng Diyos, na mga pagpapala ng Diyos para sa atin. Bless ka pala, ang dami mong iniisip. Bless ka pala. No? So yun yung mga bagay. Kailangan may Spirit of God tayo. Kasi sabi sa verse 10, nireveal yun ng Panginoon sa atin by His Spirit. Paano i-reveal ng Spirit? Dapat nandiyan siya. Nakatira siya. Nagdi-dwell siya sa atin. Ang tanong, may Holy Spirit po ba tayo? Is the Holy Spirit residing in us? If so, we are spiritual, mga kapatid. That makes us spiritual. Yung presensya ng banal na Espiritu sa atin,
that makes us spiritual. No? And also, we should walk in the Spirit. 2 Corinthians 4, verse 18. 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Second Corinthians chapter 4, verse number 18. Sisimulan ko. Verse 15 tayo, para may context konti. Verse 15. For all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we look not at the things which are seen. Sabi niya, habang hindi tayo tumitingin sa mga bagay na nakikita, but at the things which are not seen. Ngunit sa mga bagay na hindi nakikita. Paano mo nga titignan yun? Hindi mo nga nakikita. Through the eyes of faith. Hindi mo kayang tignan physically. But you could, through the eyes of faith, see it. Makita natin yun. For the things which are seen are temporal. But the things which are not seen are eternal. Mga kapatid, ano mang pinagtatrabahuan natin, ano mang pinagsisikapan natin dito sa buhay na ito, ng mga physical things, or physical possessions, temporal siya, sabi ng Bible. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin ng temporary, hindi permanent. Tama? Not permanent. At kung meron kang dapat mas bigyan ng effort, dapat mas bigyan ng panahon, dapat mas bigyan ng ating lakas, edi dapat yung eternal things. Things that will last forever. Tama? Things that will last for all eternity. Hindi masama yung kung ano mang mga bagay ang meron tayo sa buhay na ito. Those are not bad. Ang Diyos, by the way, ang Diyos sa lumikha ng earth. Tama? Siya ang lumikha ng mga attractions. Siya yung lahat. Siya yung lumikha ng mga materyales kung bakit makagawa ka ng kung ano-ano. Pero ang man, of course, sabi rin ng Bible, inventors of evil things. Merong ganun. However, the point is, the things that are seen are temporal. Meaning, hindi magtatagal yun. Mawawala din yun. And it could be of no value to God one day. This earth na tinitirahan natin, nabubuhay tayo ngayon dito, enjoy tayo, tama? Pero, one day, sunugin to ng Diyos eh. Ha? Pinaghirapan ko to. Sunugin lang. Yes, sunugin niya lang to. At sa langit, may sunugan din. Pero ang sunugin dun, works naman. Kung ano naman yung paglilingkod natin, done in His body, whether it be good or bad. Sabi ng Bible. So doon, pag kinarga naman dun or pinadaan naman dun yung ating works, kung tayo nabuhay sa earth ng karnal, huwag mo na asahan na may reward ka. Kasi ang carnal things, wala yun. Ano yun? Wood, hay, and stubble. Pero what we desire, pagdating doon at pinasok sa apoy doon, ay gold, silver, and precious stones. Gold, silver, and precious stones. Christians, what are our priorities? Ano yung priorities natin sa buhay? Amen. What is our priority? Saan natin nilalaan yung time natin? Diyan pa po ba kayo? Amen. Saan natin nilalaan yung time natin? Do you care for souls? May pakialam ka pa ba sa kaluluwa? Do we care
for people, sa mga kapatiran? Binibisita mo ba sila? Nagbibigay ka ba ng time para maka-edify sa iba? It's not wrong na meron tayong work. It's not wrong na meron tayong business. It's not wrong na meron tayong mga bagay na yan sa buhay na ito. Why? Kasama yan sa buhay. Kailangan namang, paano ka mabuhay? Kailangan mo magtrabaho din. Oh. Pero, wag natin lokohin ng Diyos. We have time if we want to have time. Pero ginagamit lang natin madalas sa pleasure lang. For our own pleasures. Or sa atin lang sarili. Hindi natin inisip ang things of God. Hindi natin inisip ang mga bagay ng Diyos. Hindi natin inisip that we should serve the Lord dahil karapat-dapat siya dahil binili niya na rin tayo. Saan natin ginagamit yung mga resources natin? Where do we use our resources? Where do we use our money? Where do we use our talents? Ang sanlibutan, nag-i-enjoy sa kung anong kagalingan meron tayo. Diba? Ang sanlibutan yung nakaka-witness kung gaano tayo kagaling, pero hindi natin naisip na ang Diyos ang nagbigay ng galing. Hindi natin naisip na ang Diyos ang nagbigay ng kakayanan even to earn money. Ang Diyos nagbigay nun. Tama? Ang lagi na lang nakikita ng agila ay mall. Yung agila? Oo. Sa mall lagi yun. No? Pero mga kapatid, let me encourage you. These spiritual things, it's worth our sacrifice. Why? Kasi the things which are not seen are eternal. Yung mga bagay hindi nakita, yung kaluluwa ng tao, kala mo, ay, wala naman nangyari, pero turuan lang natin, nag-preach lang tayo, di ba? Inagabayan natin, by and by, matututo din yun. And we shall reap in due time if we faint not. No? John 6:63, John 6, chapter 6, verse 63. Tama ba ito? Yun. It is the Spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Yung words, yung word of God, they are spirit and they are life. Kumbaga parang pag nasa ospital ka, oxygen ba? May oxygen. Tanggalin mo yung oxygen na yun, patay ah. Lalo na kapag hindi niya pa kaya, magpapalakas pa. Kapag tinanggal mo yung supply ng Word of God sa buhay natin, pag tinanggal natin, lalo na save na tayo. Pero tinanggal mo yung supply ng Word of God, hindi mo hinayaan makapasok sa iyo, hindi ka nagbasa ng Bible, hindi ka nakinig ng preaching, hindi ka dumadalo sa mga gawain, pag tinanggal mo yun, death yun. Death in your spiritual life. At nakakalungkot yun. Kasi baka ma-in vain yung buhay natin one day. 1 Timothy 4 verse 8. 1 Timothy 4 verse 8. Malapit na po tayo. Believe it or not. Have faith, mga kapatid. 1 Timothy chapter 4 verse number 8. 1 Timothy chapter 4 verse number 8. The Bible says, ito po, 1 Timothy 4 verse number 8. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. Tama? So when we live in godliness, profitable daw yun sa lahat ng bagay. Profitable yun habang nabubuhay ka, kahit nasaan ka, kahit anong gawin mo. Profitable yung godliness, mga kapatid. And we should desire to live godly in Christ Jesus. Lastly, Philippians 3. Last passage, Philippians 3:17 to 21.
Philippians 3:17 to 21. Philippians 3:17 to 21. Nag-warning dito si Paul about those ministers na ang kanilang Diyos ay kanilang sariling tiyan. No? Philippians chapter 3 verse 17 to 21. Verse 17, the Bible says, "Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an ensample." Maging tagasunod ko kayo. Markahan nyo yung mga lumalakad na katulad namin. No? Kagaya nung aming example and sample sa inyo. "For many walk, of whom I have told you often, and I'll tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ." Preacher, how could somebody be the enemy of the cross of Christ? Paano ang isang tao magiging kaaway niya ang krus ni Kristo? Verse number 19, "Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame." Anong description? "Who mind earthly things." Who mind earthly things. Again, we are not against earthly things. We are not against kung meron tayong mga blessings. No? Na, meron yan, edi salamat. Pero kung ano man ang meron tayo, paggamit natin sa Panginoon. Pag di natin ginawa yun, ma-blind ka nung bagay na yun. Pasalamat pa tayo. Lord, thank you Lord sa bagay na ito. Pasalamat. Lord, salamat. Pero naagaw na nun yung attention natin sa Kanya. Naagaw na nun yung attention natin sa service natin sa Kanya. Na dati, may time tayo sa mga gawain ng Panginoon dahil sa blessing na wala. Aba, hindi blessing yun. Curse pala yun. No? Hindi po mga kapatid. Ano mang bagay dumating sa atin, matanggap natin physically, financially, mga blessing na yan, dapat hindi yan sa atin makapagpigil pa para makapag-serve tayo. Dapat yan pa ang makatulong. Okay, may bago akong cellphone, paggamit ko sa Panginoon ito. Ay hindi, nanood eh. Magdamag eh. Hanggang alas 3 ng umaga eh. Paano pa makapag-focus sa church yun? Natutulog alas 3, alas 4. Pag nakinig na preaching, tulala. Abay, katatapos na ng series po, preacher eh. Kaya naman eh, bagong series yun eh. Alam mo naman, every week may bagong series. Kailan natapos yan? That's the business of entertainment. Oh, come on. Tama? So wag natin hayaan ang mga blessing na yon magiging curse pa yon at hindi tayo mapagamit natin ang buhay natin sa Panginoon. Mas okay nga siguro walang cellphone, no? Lalo na sa mga estudyante, bakit kailangan ba cellphone? O di, kailangan namin pipicture, assignment, lahat. Ay, ayaw mo lang magsulat sa papel eh. Dati, stricto yan sa school. Talagang bawal mag-cellphone dati. Bawal yan. O. Ngayon, ang mga teacher kasi, hindi na rin mapigilan mag-cellphone. Ay, kaya estudyante, ibang pagbawalan. Diba? Kaya ganun. So, sabi niya, verse number 20, ito naman yung description sa atin. For our conversation is in heaven. Saan daw? Sa langit. From whence also we look for the Savior. Doon tayo dapat nakatingin. Bakit? Nandun yung Savior natin eh. The Lord Jesus Christ, who will one day, verse 21, shall change our vile body. Preacher, yung mukha ko ba mapapalitan pa? Body lang sinabi. Di ba? Walang sinabing face. That it may be fashioned like unto His glorious body. Wow. Amen. What a body. And what a face. According to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Kung papaanong si Kristo, lahat ng bagay sa Kanya, nasa ilalim niya, ganun din daw yung katawan na ibigay sa atin. Even able to subdue all things unto Himself. Bakit? Bakit bibigyan tayo ng ganung uri ng katawan? Kasi po,
for all eternity, doon tayo maglalagi, doon yung kingdom above, doon tayo pagrurulin ni Jesus Christ kasama niya. So ang kailangan katawan mo doon, hindi normal na katawan. Ang kailangan mong katawan doon, glorious body, able even to subdue all things. Pero for some, parang napaka-imposible nun. Tama? Preacher, imposible yun. Problema pa lang namin sa buhay ngayon. Parang, ganun. No? But we are so blessed. If we will just realize and acknowledge that these things are far more important ng ginagawa natin dito sa mundo, mga bagay-bagay, ma-align po ang ating priorities, mga kapatid. Deserving po ang Diyos ng buo nating debosyon. Deserving po ang Diyos ng buo nating buhay. Deserving po ang Diyos ng buo nating sacrifice. Amen. I understand may mga bagay sa ating mga past, sa ating mga nakaraan that hinders us para mag-surrender sa Panginoon ng buo. Pero ang sabi niya naman living sacrifice dapat sa Kanya. Amen? Sa Kanya po. Kanino ka dapat mag-living sacrifice? Sa Diyos. No? So let us, mga kapatid, by and by, maintindihan din natin to sa ating mga pag-aaral nawa, no? Mahaba-haba yan No? Pero, maintindihan mo, may spiritual blessing tayo. At yan, eternal yan, at yan, di yan nawawala. No? Tayo po ay manalangin. Lord, thank you so much for this day. Thank you for the opportunity to preach your word. Thank you, Lord, for these people. Thank you for this church, Shining Light Baptist Church, na meron kaming kalayaan na mangaral yung salita. Meron kaming kalayaan na ipangaral ang katotohanan mo, Panginoon. Help us. Maybe some things we need to correct. Some things na kailangan kami po ay babaguhin namin sa amin pong buhay. Tulungan niyo po ang mga kapatiran na maging sober po kami on the things we spend our time with, our resources, our talent, what we have, sa namin to in-spend. Carnal things lang ba? Or we are thinking about spiritual things on how to serve you, kung paano ka namin mapaglingkuran, kung paano kami mabubuhay para po sa inyo. Help us na wag nawa kami maging mga satisfied na mga Kristiyano na wala na lang gagawin, na aaten lang. Pero nawa, bigyan mo po kami ng desire to serve Thee and Thee alone. Be to you all the glory and praise this morning. In Christ's name we pray. Amen and amen.